panungkit no more ang banat ng karamihan noong nakita nga nila na mas lumalapad na ang katawan ni Kai Sotto kasabay ng pagkakaroon nito ng magandang upper body muscles. Mas malakas na Kai ang makikita natin sa kanyang muling pagbabalik at tutok na tutok nga rin ang kampo ni Kai, partikular na ang kanyang fitness coach sa kanyang pagpapalakas, at dahil dito asahan natin ang mabilis at epektibong recovery ni Kai. Ganitong mga inside plays ang nawala sa Gilas team. Kai Sotto unti-unting lumalapit sa basket, nakalimutan ng defender na isang 7'3 player itong si Kai, at si Jack Coley pa nga ang kanyang bantay, pero mas matangkad si Kai kaya mas angat ang laro niya kontra sa isang 6'10 na player. Maganda naman yung eksena dito, nalito ang depensa ng kalaban, bilis ng pasahan. Kai Sotto ng ibabaw na naman ang height sa loob ng paint para sa isang opensa. Isang magandang alley-oop play ang kanilang nagawa. Lakas ng pagkakasalpak ni Kai Sotto, two-handed slam alley-oop play ang kanilang nagawa, at mas epektibo talaga ang opensa kung meron kang isang mabilis na 7-footer na mapapasahan sa loob ng paint. Madali para kay Kai Sotto na gawin ang mga plays na ito dahil nga sa kanyang height, at isa ito sa unstoppable na opensa ng Gilas. Dito naman parang triangle ang datingan ng kanilang opensa. Kai Sotto ang naging finisher ng play na ito. Maging sa fast break kapag nasa loob ng paint itong si Kai, bato mo lang ang bola ng mataas, si Kai Sotto na ang bahala. Ang average nga rin ni Kai Sotto ay 15.5 points, 12.5 rebounds at 3.8 assists, at malaki-laki nga ito na nabawas sa Gilas team. Minus 10 mahigit kaagad ang Gilas sa puntos. Kai Sotto lamang ang may kayang makagawa ng mga mabilisang alley-oop plays dahil nga sa kanyang height advantage, at hindi nga gaanong nakakalusot sina Junmar, Japet at AJ Edu sa mga alley-oop plays dahil abot ng mga defender ang bola sa ere, at wala rin silang height advantage. Hindi kagaya na kung si Kai ang malapit sa basket, nauuna talaga sa bola para nga idakdak ito sa ring. Naglabas ng kanilang pahayag ang Ryokyu Golden Kings ng Japan B1 B-League na malaki nga ang possibility na magkaroon ulit ng Filipino import ang kanilang team. Isa sa naisip natin na target ng Ryokyu Golden Kings ay itong si Milora Brown. Kapag napatunayan nga rin na local player ng Gilas itong si Milora Brown, ay posible nabigyan nga rin siya ng offer ng KBL bilang isang Asian quota player kagaya ni Delph Panopio, mga Phil Foreign, pero nasa kategorya bilang isang local player ng Gilas Pilipinas. Parang nagkakaroon nga ng saysay ang teorya o opinion ng mga fans kung bakit wala pang update ang SBP tungkol kay Milora Brown. Magkakaroon ng mas maraming options si Milora Brown sa kanyang karera sa basketball kapag napatunayan na local player nga siya ng Gilas team. Ang SBP nga ang nagbigay ng mga dokumento ni QMB sa FIBA, at sila rin ang unang makakakuha ng update mula sa FIBA, na hanggang sa ngayon ay nagtataka tayo kung bakit wala pang update sa status ni QMB kung local nga ba siya o hindi ng Gilas. Nakita naman natin na merong pagkakataon itong si Carl Tamayo na maging isang rookie champion ng KBL. Top 2 ngayon ang team ng LG Seekers sa rankings ng standings, at meron silang magandang chance na umabot sa finals. Yun nga lang, malakas ang team ng Seoul SK Knights. Kung mapapansin natin sa standings, sila ang number 1 at malaki ang agwat nila sa ibang teams. Pagdating sa wins at losses, ang kabilang na Asian quota player sa team ng Seoul SK Knights ay itong si Juan Gomez Diliano. Hindi nga lang siya palaging ginagamit ng team at hindi nabibigyan ng sapat na playing time para may pakita ang kanyang laro.